ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Sabi sa ating leksyon, walang pagtatalo, ang Ama ay mula sa Old Testament hanggang New Testament ay malinaw at wala akong naririnig at nababalitaan pa na nagdebate kung ang Ama ba ay Diyos o hindi. Di ba? Lahat ay naniniwala. Pagdating sa Panginoong Jesucristo, ay meron na pong ilan na hindi naniniwala tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon pa man, sabi sa ating leksyon, ay malinaw ang patutuo ng banal na kasulatan mula sa Old Testament hanggang New Testament ng ating Panginoong Jesus ay Diyos. Pero sabi rin sa ating lesson na medyo ang banal na Espiritu ay hindi masyadong direktang mababasa po natin na tuwiran talagang binabanggit na ang Espiritu ay Diyos. Pero kung pag-aaralan ang wika, ay makikita nating maliwanag sa iba't ibang talata ng Biblia ang tungkol sa katangian ng banal na Espiritu at yun ang ating pong iisa-isahin sa umagang ito. Ang ating talatang sa uluhin ay mababasa po natin sa 2 Korinto 13 at 14. Ang bibiyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pag pinag-aralan ho natin yung mga sulat ni Pablo, ito ang tawag po dito sa talatang ito ay benedictory or benediction. Minsan sa ating mga program ay nakalagay lagi doon. Pag closing prayer, ang tawag natin ay benediction. Pero ayon sa pag-aaral, ay hindi basta closing prayer ay benediction agad. Pag sinabing benediction, ito ay pagtanggap natin ng basbas. Threefold, tatlong tupi ng basbas sa pagitan ng Ama, Anak at Espiritu. Ibig sabihin, pagka-benediction ay kung ano ang lahat ng naging programa sa loob, isisilyuhan ito, isasara sa pamamagitan ng basbas na pakinabangan nating lahat kung ano ang ating pag-usapan o narinig sa buong programa. Sa mga sulat ni Apostol Pablo ay kasama ang banal na Espiritu na binabanggit sa maraming mga talata sa kanyang mga sulat. Bakit nga ba natin kinikilala ang banal na Espiritu bilang Diyos? Sabi ng ibang mga pananampalataya, mga kapatid, ang banal na Espiritu di umano ay isa lamang puwersa, isa lamang parang hangin, isa lamang parang kuryente na walang sariling kakanyanan, kundi basta ito ay isang bagay na parang may power, parang bombilya, parang granada na pwedeng sumabog, may power nga, pero walang personalidad. Yan ho ang paniniwala ng mga anti-Trinitarian ngayon. So, dito sa ating lesson ay pinapakita po sa atin kung papaano po iniuugnay ang Espiritu sa kadyusan. Kaya nga sabi rito, may mga sipi ng Biblia kung saan ang katulad na pagkilos ay iniuugnay sa Diyos at pagkatapos ay sa banal na Espiritu. Yung isang pangyayari, yung isang nangyari, yung isang kasaysayan sa Bible, iniuugnay sa Diyos kung saan nakaugnay din sa banal na Espiritu. At ang talatang ipinapakita at itinuturo ng ating leksyon, mga kapatid, ay ang talatang mababasa natin sa Gawa, Kapitulo 5, at ang talata ay 1 at hanggang 4. Ano po ang nakasulat dyan? Ang sabi po riyan ay ganito, datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga
na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, papaanong iniuugnay? Pinag-uugnay ang Diyos at ang Espiritu ayon sa talata. Itong si Safira at Ananias, alam natin na nagbinta ng sariling lupa. Sa panahon yon ay ibinuhos na ang banal na Espiritu sa mga alagad, kung saan ang banal na Espiritu din ang nagpapanatili sa kaisahan ng iglesia. Itong si Ananias ay nagkunyari na lahat ng binta ng kanyang ari-arian ay ibinigay niya lahat. Pero ang totoo ay hindi pala. Kaya sabi ni Pedro, ano't nagsinungaling ka? Sabi niya, nagsinungaling ka sa Espiritu. Ayan. Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Tapos doon sa talatang 4, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, dito ay makikita natin ang diwa kung saan ang banal na Espiritu na pinagsinungalingan ni Ananias at ni Safira ay siyang Diyos. Kaya tama ang sinasabi doon sa 12:31 at 32 ng Mateo na ang pagsisinungaling o kasalanan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Mamaya, baka itanong po ninyo, ay saka ko na lang din ipapaliwanag dahil maring maliwanag naman po sa atin ang lahat na yon. Ngayon, ano pa ang mga katangian? Ang Diyos po, mga kapatid, ay may tinatawag na attribute. Merong katangian, merong kakaibang likas na tanging Diyos lamang ang meron. Bakit nga ba sa pag-aaral ng mga theologian ay naipalagay at nagkaroon ng conclusion at tinanggap ang paniniwalang Trinity bilang biblical? Ano po? Bakit hindi dalawa na lang o kaya maging 4 man lang? Bakit 3? Ang sagot po ay sapagkat 3 lamang po ang pumasa sa criteria or katangian or likas ng pagiging Diyos. Tinatawag po nating attribute ng Diyos. At sa leksyong ito, ang tinutukan o pinukusan ng ating author ng lesson ay ang makadiyos na katangian ng Banal Espiritu. Titingnan natin kung papaanong pumasa ang Banal na Espiritu para tanggapin natin bilang Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot sa atin ngayon dahil meron pong, katulad ng binanggit ko kanina, napakarami na po ang hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Espiritu. Kaya nga sabi ko doon sa isang elder doon sa Pangasinan, nangingilabot ako, kapatid. Okay lang magduda ka sa ibang doktrina natin. Huwag lang sa Espiritu. Dahil ang magkasala sa anak, may kapatawaran. Pero ang magkasala sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran.
noong nakaraang leksyon. Ang tawag po sa kanya ay, ano po? Behind the scene. Sa aming grupo, sa kapitulo versikulo, ay nalulungkot ako kapag ang ilan sa aking mga kasama ay lagi lang na ituturo kaming nasa harap ng kamera. Samantalang hindi po kami magkakaroon ng programa kung walang mga tao sa likod ng kamera. Kahit anong production sa TV, kahit gaano kasikat yung aktor, walang magagawa yan kung walang mga cameraman, technician, editor, mga tao behind the scene. So ganito ipinakikilala ang banal na espiritu. Mahahalaga ang mga trabaho ng mga tao sa likod ng mga palabas. Pero minsan hindi nabibigyan ng pansin. Ano po? Ngayon ay maganda sapagkat hinimay-himay po sa atin ng ating leksyon itong mga katangian ng banal na espiritu. Sa unang Korinto 2:10 na talatang mismong binanggit sa atin ay ginamit dito sa ating leksyon ay ano po ang nakalagay dyan? Unang Korinto 2:10 hanggang 11. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao? Kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ang espiritu ng Diyos. Napakaganda ng talatang ito. Medyo bibigyan natin ito ng pansin. Una, binanggit sa unang bahagi ng talata na ang espiritu rito ay nakikilala o nasisiyasat niya ang lahat ng bagay. Alam ang lahat ng bagay. Omniscient or all-knowing. Yan. Isa sa attribute ng Panginoon. All-knowing. Alam niya, walang lihim sa Kanya. At sabi ng talata, kung wala ka nito, hindi ka pwedeng pumasa sa pamantayan ng pagiging Diyos. Sabi nga rito, sino ba nakakaintindi sa isip ng tao? Kundi yung kapwa niya tao. O nakakaintindi sa likas ng tao, kapwa niya tao. At para maintindihan mo ang tungkol sa Diyos, dapat ay Diyos ka. Kaya nga minsan ngayon, ang nagiging argument, mga kapatid, sabi nga nung at kapatid na nakakita ko roong nakaraan, nakausap ko nakaraan, ang hirap ipaliwanag ang tungkol sa Trinity. Sabi pa nga ng iba, ano yan? 3-in-1 kape? Ay ang gusto niya, maintindihan niya ng kabuuan ang tungkol sa Diyos. Pag may ganong argument, mga kapatid, ang isagot natin, unang Korinto 2:10 hanggang 11. Para maintindihan mo ng saktong-sakto ang tungkol sa Diyos, dapat ikaw ay maging Diyos muna. Katulad ng Espiritu, naiintindihan niya ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya siya ay Diyos. Tayo, kaya bang intindihan natin? Kaya sabi ng Muslim at mga anti-Trinitarian, paano yung tatlo isa? Naalala ko yung kadibati ni Brother Ronald na Muslim doon sa Quezon City Circle. Tumawag ng 3 lalaki. Ilan ito? Tatlo! Paano mong sasabihin? Tapos tinanong yung bata. Ilan ito? Sabi ng bata, 3. Buti pa niyang bata. Kasi ang gusto niya, maintindihan niya. Iba, limitado tayo. Kaya nga sabi sa ating leksyon, anong talata yung ginamit sa ating lesson, mga kapatid? Na huwag hihigit. Unang Korinto 4:6. Huwag hihigit sa nasusulat. Mamayang hapon,
ay malamang magkaroon tayo ng question and answer. Lalabas dyan yung mga tanong na wala ka talagang maisagot sa Biblia. Pag walang sinabi ang Biblia, huwag tayong mga has na sumagot, baka magkamali tayo. Kung ano lang ang nasa Biblia, doon lang tayo. Hindi tayo binigyan ng karapatan na maabot ang mga bagay na hindi naman sinabi ng Biblia. Di ba? Tulad ng mga tanong, nasaan ba niya ang Diyos nung wala pa ang mundo? Marami. Malilikot ang isip, matataba ang isip natin, matataba ang utak. Di ba? So, okay lang yan. Ano yan? Curiosity yan eh. Pero may pauna na sa atin. Huwag hihigit sa nasusulat. Kaya, sa ating unang mga leksyon, mga kapatid, ang banal na Espiritu ang kumasi. Nag-inspire doon sa mga taong sumulat ng Bible. Ano? At kung ano ang ipinahayag sa atin, doon lang po tayo. Okay. Number 1 na attribute ay, all-knowing. Sa awit 139 verse 7, ang sabi po, ito po ay omnipresent. Nasa lahat siya ng dako kasi nakabanggit doon, saan ako tatakas mula sa iyong espiritu? Na si Haring David, kahit saan daw siya pumunta, ay alam ng espiritu. Kaya nga nang maintindihan niya to, sabi niya sa kanyang prayer, sana ay wag mong bawiin sa akin ang iyong santong espiritu. Kasi ang trabaho ng banal na espiritu, mga kapatid, ay i-guide tayo sa katotohanan, sumbatan tayo, turuan tayo na wag magkasala, at kung magkasala, turuan tayo na magsisi. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wag nating pipighatiin ang banal na espiritu. Papaano natin pinipighati? Nakagawa ka ng kasalanan. Sabi ng espiritu, magsisi ka. Kinukonsensya tayo. Pero hindi tayo nagsisisi, tuloy pa rin ang buhay, paggawa ng kasalanan, paulit-ulit. Sabi po ng aklat ng Hebreo, ay wala nang haing matitira. Kasi pag napighati ang banal na espiritu na nag-uudyok sa iyo para magsisi, pag yan ay winidraw, katulad sa Genesis, nang sabi po doon sa 6 ng Genesis, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao dahil nagpatuloy pa rin sa kasalanan, yun na ang kasalanang walang kapatawaran dahil hindi na ihiningi ng tawad. At ang sabi po ang ng Hebreo 9:14, kung ating pong babasahin, pangatlong attribute ng Panginoon, ang sabi po dyan ay ganito, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan? Pag sinabing walang hanggan, walang pasimula, walang katapusan. Ang Espiritu, sabi ng talata, ay eternal. Kanina, all-knowing. Pangalawa, omnipresent, kahit nasa lahat ng dako. At ngayon ay eternal. So, ito po yung attribute ng Panginoon, ng Diyos, at nasa Espiritu siya. Pero ngayon, mayroon pong mga ngaral na sikat. Hindi niya totoo na ang Diyos ay omnipresent. Bakit? Nasa loob ba siya ng imbornal? Ng puso negro? Grabe O nga naman, mapapaisip ko din. O nga naman, ang gagawin ng Diyos doon? Ang pagiging omnipresent ng Panginoon ay kakabit ng pagiging all-knowing or omniscient. Alam niya lahat. Ang lupa, tuntungan niya. Langit, trono niya. Wala ka talagang pupuntahan. Sapagkat wala tayong maitutatago sa mata ng ating Panginoon. Kala ko kamukha lang ni Pastor, pambihira. Ba't nandito ka, Pastor? Kaibigan po namin matalik. Kapitbahay at talagang barkadang, Pastor. Pastor Del Rosario. Naalala ko, Pastor, hanggang ngayon, di ko makalimutan. Nung kinasal kami, kinancel mo yung sport fest para lang sa kasal namin. Naging district pastor po namin siya. Okay.
Sa unang Timoteo 6:16 din ay nandoon din po yung pagiging walang kamatayan ng Espiritu. At Lucas 1:35 at Roma 15:19 at awit 104 verse 30 ay nandyan po yung ikaapat na attribute ng Panginoon. Omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. So, apat po yan. Huwag niyong kalimutan. Apat ang attribute ng pagiging Diyos. Number 1, alam ang lahat. No? All-knowing. Dito sa ating leksyon. Pangalawa, omnipresent. Yung pagiging all-knowing, tandaan nyo mga kapatid, ha? Unang Korinto 2:10 at 11 at awit 40, 13 at 14. Ang pagiging omnipresent ay awit 139 verse 7. Eternal, walang kamatayan, walang hanggan. Hebreo 9:14. Omnipotent or all power or makapangyarihan sa lahat. Lucas 1:35 at Roma 15:19. Pasado po ang banal na Espiritu, mga kapatid, sa pagiging Diyos. Kaya tama lang din nung tinalakay namin ni Pastor Durante, Gideon Durante, yung Trinity. Yung tinatawag po at title po namin ay Biblical Exegesis. Sabi niya, pag English at Tagalog lang ang babasahin natin Biblia, ay wala talaga tayong makitang malinaw na patotoo tungkol sa Trinity. Pero pag binalikan mo ang Hebreo at Greek, ay meron po doon. Kaya lang, siyempre, Tagalog tayo, translation ay binabasa natin. Bakit? Kasi sa Hebreo pala, mga kapatid, sa Hebreo, merong mga salin ng Tagalog na tunay na Diyos. Yung translation ng tunay na Diyos, katulad ng mababasa natin sa Hebrew New Testament na Bible, yung una, Juan 17:3, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ang Hebreo translation na New Testament, ang tinutukoy doon ay singular, yung Ama. Kaya ang Hebreo niya ay El. Sa unang Juan 5:20, meron ulit doon tunay na Diyos. Pero ang anak naman tinutukoy, singular din, El. Sa Jeremias 10:10, ang tinutukoy po doon na tunay na Diyos ay Elohim. Pag Elohim, more than one or more than two, as at least three. Kasi pag dalawa, Ama at anak lang ang tinukoy, Elohim. Na? Elohim. Pag Elohim, lampas na sa dalawa. Kasi pag isa, El. Pag dalawa, Elohim. Pag tatlo, Elohim. Kaya tama po yung paniniwala natin bilang naniniwala sa Trinidad. Okay? Malinaw, mga kapatid. Binabanggit din ho dito sa atin, mga kapatid, iba pang function ng banal na Espiritu. Ngayon, ang sabi po rito, yung makadiyos na gawain ng banal na Espiritu. Paano po ba na ipinakita po sa atin dito, sa ating leksyon, ang kanyang mahalagang gawain? Sabi dito sa Tito 3:4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan at kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo
na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So, ano ho po ang ipinapakita ditong napakahalagang trabaho sa atin ng banal na Espiritu? Siya ay tumutulong para baguhin ang ating pagkatao. Katulad na ating Panginoon, Jesucristo, na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Pero sabi ng Panginoon, nung nakaraang lesson natin, ako'y dadalangin sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng ibang mang-aaliw, na yun ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Sa ngayon, ito ang aktibong puwersa na tumutulong sa bawat isa sa atin upang ang ating mga kahinaan, kasalanan ay ituluyan na nating maiwanan at ang ating mga kahinaan ay unti-unti nating mapagtagumpayan. Siya rin ang nagpapaalala sa atin sa mga mahalagang bagay na nabasa natin sa Biblia. Siya ang nagre-recall at nagpapaalala sa atin kung ano ang mabuti at nagtuturo kung ano ang masama at sinasabi niya na ang kasalanan ay dapat nating iwasan. Napakahalaga po ng function ng banal na Espiritu. Kaya nga, nakakatakot kapag hindi ito pinaniwalaan ng isang Kristiyano. Siya po ngayon ang iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa yung ibang mang-aaliw, sa Greek ay alos parakletos, another of the same kind. Hindi siya mismo si Kristo. Kasi mayroong paniniwala ngayon na, alam niyo yung mga anti-trinitarian, ang Espiritu, si Kristo din yon. Nasa lahat ng dako siya, true Spirit. Kasi, paano niya makakarating si Kristo doon? So, pagitan ng Espiritu, siya rin yun. Parang ako, ang Espiritu ko naroon sa amin. Ang isip, parang isip ko ba? Lalong kalabo-labo, lalong namali. So, iba, kaya nga, alos sa 14:16, di ba, ng Juan, ako'y dadalangin sa iyo ng ibang mga aliw. Dito, basag yung paniniwala ng mga anti-trinitarian. Kasi si Kristo ay dadalangin, saan? Sa Ama. Ipapadala yung ibang mga aliw. Hindi siya yon. Alos, parakletos. Another, pero the same kind. Kauri niya bilang Diyos. At ito ang iniwanan niya kasi ang mga alagad, nung nagpapaalam na siya, malapit na akong bumalik sa Ama, nalungkot yung mga alagad. Ay, sabi niya, bibigyan ko kayo ng, magdadalangin ako sa Ama para bigyan kayo ng mang-aaliw, para aliwin sa kalungkutan. Panalalakas niya ang loob ng mga alagad, na yung pagpapalakas ng loob sa mga alagad, yun din ang kalakasan ng loob ng bawat sa atin. Ang pangako ng Banal na Espiritu, mga kapatid, napakahalaga. Siya nga yung ating pinag-aaralan na huling ulan. No? Na napakahalaga ng papel sa bawat isa sa atin. At para maabot natin yung tinatawag po nating kasakdalan, perfection na katulad ni Job, na ang isabi sa ating leksyon ay yung pagiging perfecto ni Job doon ay hindi as in sinless, kundi inabot na niya yung maturity, yung pinakamataas na antas ng bilang manampalataya, kung saan ay matured na siya. Hindi siya natitinag sa lahat ng pagsubok. Ang Banal na Espiritu din ang tutulong sa atin para maabot natin yon. Yan ho ang napakagandang sinasabi ng ating leksyon. Siguro, mga kapatid, mamaya na yung konklusyon, ay bigyan muna natin ng time ang ating mga kapatid para magtanong o kaya ay magbigay ng kanilang mga susog. Bago yon, gusto ko po munang basahin itong unang Pedro 1:2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.
Marami mga sulat si Pablo, mga kapatid. Talagang lagi niyang pinagsasama yung tatlo. Sabi niya, nandito ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Kaya tinatawag po natin silang tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi po tatlo ang Diyos natin, mga kapatid. Ano? Iisa po ang Diyos natin na may tatlong persona. Ano po? Huwag tayong malilito doon. Kasi tayo, minsan madali tayong lituhin. Pagka ang kausap natin, lito din. Subukan mong sumama lagi sa taong lito. Ay, lito ka na rin. Kahit na maayos isip mo. Ay, minsan, ay kaayos-ayos ng pagdadrive ko. Sabihin sa akin ng misis ko, "Pa, medyo maluwag dun." Ha? Ganun ba? Nalilito na rin ako. Kaayos-ayos ng takbo. Maluwag doon sa kanan. Hindi man pwedeng basta lumiko. Kasi titignan mo yung side mirror. Pero malilito ka eh. So, para focus, mga kapatid, ay nandoon yung dapat meron tayong isang paniniwala. Ang Trinity ay nagkakaisa itong Ama, Anak at Espiritu sa isang layunin. Sabi ng talata, para sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga, ang tanong ko lagi doon sa mga hindi naniniwala sa Trinity, mga kapatid, ay ganito. Kung lalo na yung mga Oneness, no? O kaya yung mga modalism, doctrine. Kung wala at created lang si Kristo at wala namang Holy Spirit, kailan naging Ama ang Diyos? Lalabas yan, naging Ama lang ang Diyos nung ipanganak si Kristo. Kasi kung wala talaga, as in oneness, wala siyang anak, paano siya naging Ama? Naging Ama, wala naman pala siyang anak from the very beginning. Di ba? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay pag-ibig? Ngayon, bago ang creation, paano siyang magiging pag-ibig kung wala man siyang iibigin? Dahil wala mang ang anak, wala rin yung Holy Spirit. Kaya sabi kung di ako nagkakamali, si St. Agustin kung ang Diyos ay pag-ibig, meron siyang iniibig. Ang kanyang iniibig, yung anak. At dahil may pag-ibig, may espiritu ng pag-ibig. Tama? Kaya nandun talaga Ama, Anak at Espiritu. Napakaganda po ng kaya kung makarating man dito, ito, magandang i-upload din natin to. Kung makarating man dito sa atin, yung nagtuturo ng kalituhan na walang Trinity. Alam nyo, sa Facebook, may nagkalat, mayroong nigra, may daladalang banner. Your lesson quarterly is deception. Abay, nilait pa yung ating leksyon. Subukan niya pumunta rito. Tagalogin ko pa lang siya, hilo na siya eh. Nigra. Kaya may lito na rin, mga kapatid. Brother Johnson, mayroong ganitong post, ganito ganyan. Panluluko at nakaliligaw daw ang ating leksyon. Ang bihira. Meron po akong mga file, kompleto. Meron tayong document sa ating church paano bumangon yung mga anti-Trinitarian doctrine at paano sa history natin pinag-usapan yan. Kasi dito, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng babala na rin. Alam nyo kung bakit napakadaling mahikayat ang isang Adventist para sabihin na hindi totoo ang Trinity? Ganito. Papakitaan ho kayo ng mga old stand ng ating mga pioneer ni James White, ni Joseph Bates, at iba pang mga authority natin na hindi sila naniniwala sa Trinity. Sabay sabi, ang original pioneer pala natin ay hindi naniniwala sa Trinity. Ay ba't kayo naniniwala na ngayon? Basa, ito yung document nila. Pakitaan ka ngayon. Mga talaga nga. Paano ngayon yan? Nakapasok na ang Jesuit, nakapasok na ang Katoliko sa church. Kaya lumabas na tayo.
Yung iba naman, karipas na takbo. O nga, delikado sa loob. Pambihira, hindi mo na inalam. Unang paniniwala nila yon, mga kapatid. Bilang nagsisimula sa Adventist, kumakain din sila ng baboy, linggo din ang pangili nila, hindi rin sila naniwala sa Trinity. Pero nung unti-unti, yung truth ay progressive, naintindihan nilang pinagkaisahan. Pero itong mga anti-Trinitarian, ay pinulot pa rin yung mga luma. Kumbaga mga panis na. Yun ang dala-dala, pinampapakain sa mga kapatid. Kaya kung merong naniniwala na hindi totoo ang Trinity, ang nakain ninyo, panis. Iniwanan na ho yan ng ating mga pioneer, mga kapatid. Teka, kayo naman. Ngayon na pa ako eh. Sige po. Ako ay may 4 na tanong pero isa-isahin ko lang. Papakyawin ko na habang yung iba hindi nakakapag-isip. Pero isa-isay muna. Sa Bible, the Lord's Prayer, Our Father, nagtapos siya, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Ngayon, sa ating panahon ngayon, pag nananalangin, Ama naming Diyos na nasa langit, nawa tumahan ang banal na Espiritu sa aming buhay. Ganon ang flow. Pagkatapos sa huli, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa Katoliko, pag nananalangin, ang conclusive statement nila ay ganito, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, Amen. Bakit? Bakit? Talungin natin yung Katoliko. Sila rin nananalangin, gano'n eh. Hindi, ganito po. Okay. Isang tanong pa lang yon? Parang 3 na yun. Okay. So, ang una ninyong tanong ay, bakit? Ang turo ng prayer ay ganito, yan, di ba? Pero bakit pag nanalangin tayo ngayon, ay sa huli, sa pangalan ni Jesus? Sa Katoliko, sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Oh, bakit? Puntahan nga natin yung turo ng ating Panginoon. Mateo 6, no? Mateo 6. Yan. Sabi po rito, kung mabasahin po natin, yung pagtuturo niya tungkol sa panalangin. Ama namin. Ayan. Sa 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin mo ang pangalan mo. Etc. At yung pagko-close niya ay ano? Sabi, walang closing dito eh. Sapagkat, basahin nga natin ang buo to para hindi tayo malito. Magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo, ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Kaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Wala dito yung sa pangalang Ama, Anak at Espiritu. Ngayon ang tanong mo, bakit? Actually, wala naman problema. Pero ang sabi ng Panginoon, kung magdadalangin kayo sa Ama, sa pangalan ko. Yun ang ating sinusundang pattern. Humiling kayo sa Ama sa aking pangalan. Kaya, pag nanalangin tayo, ang Katoliko kasi minumorize ito. Tapos, dinagdag na nila, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Yung minimorize nila, sumubra, kasi wala naman dito yon. Tayo ay hindi memorize yung prayer. Di ba pagka nagkumpisal doon sa Katoliko, manalangin ka ng ilan ba yon? 6 o 10 o 12 about Ginoong Maria, mayroong ganito, Father, kung ilan man yan. Minimemorize, wala na doon sa iyong sariling
Wala na doon sa iyong sariling kalooban kung ano yung pangangailangan mo. Biro mo, ang sabi rito, may utang patawarin. Dadalangin yung pagkain sa araw-araw. Kung ang pagpipre mo naman ay may sakit, tapos papanalangin mo yung may utang, ay mahirap. Kaya ang panalangin ay saan ayon sa iyong pangangailangan, sa pangalan ng Ama, hingiin sa Ama, sabi ni Kristo, sa aking pangalan. Kaya tayo, ang laging closing natin ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero may naririnig din ako, binabanggit din yung tatlo. Wala akong problema doon. Kahit na po, pag balik-baliktarin mo yung tatlo doon, paglalagay, wala akong naging problema. Kasi sila naman ay pari-parihong pasado sa pagiging Diyos. Kaya lang, pagdating sa pattern at tamang basihan ng panalangin, ay mas maganda na yung importante, parang gumagawa ka ng sulat, di ba tinuturo sa school, kung paano i-address at pagkatapos ay ano yung doon sa conclusion, sa huling bahagi ng sulat. Si Pastor yata mayroong gustong i-share po sa atin. Sapat na yung turo ni Brother Johnson, magkaibigan kami nito. Pero yung mga alagad sa Luke chapter 11, nag-request sila kung papaano manalangin. Lord, teach us to pray. That was the request of the 12 disciples. And Jesus Christ Himself made a statement that when you pray, according to Lucas chapter 11 verses 1 forward. Babasahin ko mga kapatid sa Tagalog, at nangyari nang siya'y nanalangin sa isang dako. Nang siya'y matapos ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila ni Jesus, pag kayo'y nagsipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Tinuturo sa atin ng Panginoon na kapag tayo ay manalangin, huwag tayong manalangin ng paulit-ulit na kagaya ng panalangin ng iba. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, i-address mo sa Panginoon. So, ang sabi ng Bible, Our Father, which art in heaven, it means you glorify the Maker of the heaven and the earth. Holy be your name. It means we should revere the name of the Holy God. Amen, mga kapatid? Yun ang turo. Kung ang panalangin ng Muslim ay panalangin nila yon, pero ang panalangin ng mga Adventist ay biblical. Tama po ba? Kasi merong Lord's Prayer. Yon ang ni-request ng alagad. When you pray, according from the mouth of Jesus Christ, address the name of the Father and revere the name of the Father and ask for the daily bread, not bread for 20 years. And the conclusion is, we would request in the name of Jesus Christ. Amen. Maliwanag po mga kapatid? Luke chapter 11 forward, makikita niyo doon yung turo ng ating Panginoon. So, yeah. Okay. Tatapos po tayo sa oras. Meron po tayong 5 minutong natitira. Yung inyong mga tanong, i-reserve po ninyo mamayang hapon. Ang mga ito po, ang nakikita natin sa telebisyon. Ito po ang ating mga debater. Kung mayroon po kayong tanong, bumalik ko po kayo mamayang hapon ng 1:00. Ayan, mas maganda yung din tayo ngayon. Mamayang hapon, tutuloy natin yung question answer. Meron lang po tayong 5 minutes. Ano pa, mga kapatid? Isang tanong na lang, kasi sabi mo, 4 yun eh. I-reserve mo na lang yung 2. Kasi karamihan dito, hindi na bumabalik ng hapon. Kaya papakiwin ko. Itong tanong ko, nasaan si Pastor? Naliwanagan ako dun eh. Kasi pag nagfa-faculty meeting kami at ako'y napapapanalangin, ay ang aking conclusion ay yung sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, sa wikang Ingles, kasi gusto kong maramdaman nila na ang Diyos nila at ang Diyos ko ay iisa. Parang ganun yun. Pero ngayon, naliwanagan ako, kaya alam ko na ang gagawin. Ito isa ko pang tanong. How does the Holy Spirit travel? Kasi nung isang Sabado, sabi nung nagleksyon dito, naiiwan ang banal na Espiritu
Halimbawa, ako yung masamang tao, iniwan ba ako ng banal na espiritu? Kaya gusto ko malaman, paano ba bumibiyahe ang banal na espiritu? Sino ang nang iiwan? Ang tao o ang banal na espiritu? Sigurado ko hindi nagko-commute yon. Ang banal na espiritu, sabi nga natin kanina, ay nandun sa kanyang attribute, all-knowing, eternal, omnipotent, omniscient. Ano ba? Nasa lahat ng dako. Hindi na kailangan niyang mag-travel. Alam niya ang ginagawa ng bawat isa. Pagdating doon sa wini-withdraw or inaalis ang Holy Spirit sa atin, hindi po kaagad-agad yun nawawala. Hindi kaagad-agad nawawala. Yung sinasabi po doon sa Hebreo, Kapitulo 6, na babala sa atin, 4 hanggang 6, sabi, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng mga panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay muli siya sa hayag na kahihiyan. Anong ibig sabihin? Pag hindi ka na napatawad, kasalanan sa Espiritu, paulit-ulit mong pinapako si Kristo, pabalik-balik ka sa kasalanan. Sabi ng Espiritu, huwag mo nang gagawin uli yan. Sige ka pera ng gawa. Pabalik-balik ka, pinapako mo paulit-ulit si Kristo. Ibig sabihin, paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan. Meron time na doon na po talaga mawawala. Ang sabi doon sa Genesis, katulad ng nangyari noon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao. Ito yung mga taong manhid na. Napansin nyo, pagka merong kasalanan ginagawa, makukonsensya ka eh. Pero subukin mong ulit-ulitin. Masasanay ka na, ma-immune ka na, makalimutan mo nang humingi ng tawad. At yun ang kasalanan sa espiritu. Kasi hindi mo na siya pinakinggan, hindi ka na patatawarin kasi hindi mo na ihiningi ng tawad. Pero hindi yung pag nagkasala ka kaagad, karipas ka agad ng takbo ang banal na espiritu, binayasan ka na kaagad. Hindi ganon. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi kanya iiwanan sa isang kasalanan na gawa mo o sa ilan. No? Dadaan ka muna doon sa pagmamatigasin na natin ang ating puso, sabi sa Hebreo. Pag narinig natin, huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Nagiging matigas ang ating puso kung paulit-ulit natin ginagawa ang ating kasalanan. Pero huwag nating isipin na pag mayroong isang kapatid na kagawa ng kasalanan, wala nang espiritu dyan. Wala tayong karapatang i-judge po yun. At huwag nyo ring isipin, sa panahon na nagkakasala tayo, hanggat merong kayong naaalala tungkol sa katotohanan at salita ng Diyos, hindi kayo iniiwanan ng banal na espiritu. Kaya ako'y naniniwala na wala ditong isa sa atin na wala ang espiritu. Kaya kayo narito, sinabi ng espiritu, may simba ngayon. Napakahalaga ng kanyang gawain, mga kapatid. Si Pastor, sige ba, may rasusog, tapos magko-closing na tayo. Tsaka dagdagan mo na rin, Pastor, yung magandang ating message sa ating lesson. Itong kaibigan ko ay napakatalinong layman ito. More than a pastor. Ang banal na espiritu kasi ay hindi parang gamit na kapag gagamitin mo ay gagamitin nyo siya. In the book of Corinthians, Paul clearly states that the temple of the Holy Spirit is us. Amen? This body is the temple of the Holy Spirit. So kung ito ay templo ng banal na espiritu, pagmamay-ari ito ng Diyos. Because this body bought with a price. That is the death of Jesus Christ on the cross. So itong katawan natin ito, pahalagahan natin, this is the temple of the Holy Spirit. Just like the song, how big is God, how big and wide His vast domain. But yet is small enough to dwell within our hearts. Because the Holy Spirit searches the heart. And the Holy Spirit also searches the deep things of God. And only God could know how to search the deep things of God. Therefore,
the Holy Spirit is God. Am I right, my friend? Siya ay Diyos. Diyos ang banal na Espiritu. He is everywhere. Huwag kayong maniwala na iiwanan kayo ng banal na Espiritu. Tayo ang nangiiwan sa banal na Espiritu. We are not listening to His pleading. That is why, when we grieve the Holy Spirit, then we are not sealed for the second coming of Jesus Christ. Ephesians chapter 4, verse 30. Huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Kaya lang parang iniwan natin siya dahil hindi na natin pinapakinggan ang banal na Espiritu. That's why ang unpardonable sin is grieving the Holy Spirit. Pero ang Holy Spirit, ni kailanman hindi niya iniiwan ang tao because us is the temple of the Holy Spirit. It is clear? Okay. Yun po ang gagawin natin. At ako ay nag-i-enjoy sa aking best friend sa kanyang pagpapaliwanag. Napakaganda po yung mga interpretation niya. Pero mga kapatid ko, tandaan ninyo, walang umaalis na banal espiritu. Hindi lang natin pinapakinggan ang pleading ng banal na espiritu. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Thank you, Pastor, sa paglilinaw. Tama po yun. Kaya lang, pag iniwanan natin siya, ay maghihiwalay talaga. Dahil, hindi siya ang umayaw, kundi tayo ang umayaw. Sa panong paraan? Sa magitan ng paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Kaya sabi sa ating leksyon, ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang muli tayong maiugnay sa ating Panginoong Diyos. Yan, may kanya-kanya silang function at ang aktibong bahagi ng kadyusan na gumagamay upang magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng iglesia ay ang banal na Espiritu. Nawa ay lalo pa po nating bigyan ng pansin itong ating leksyon na napakaganda. Kaya sa susunod na linggo ay pag-aaral naman ang personalidad ng Espiritu. Kasi akala natin ang persona ay mayroong laman, may buto, may katawan. So, pag-aralan natin ang ating susunod na leksyon. Happy Sabbath po sa ating lahat at huwag po kayong makakalimot na bumalik mamayang hapon para doon sa ating mas mahabang oras sa question answer. Yung ating question answer mamaya ay ipapalabas po natin at mapapanood po yan sa ibang bansa at sa television. Happy Sabbath po ulit.